Isang masayang araw po. Nasumpong pa rin ang ulan dito sa Pampanga. Nagwalay po tayo ngayon ng mga biik. Isasabay natin ang pagbigay ng second dose ng Respisure. So, kaya kinulong na po, naitaboy na tong ating mga naiwalay. At ayan, nakakulong na. Ganyan din po ang process pag nanguhuli ng litsunin. Kukulungin na ganyan para madali ang panghuli sa halip na yung buong lugar ang pinaghahabulan. So yan po, tuloy natin ang pagbibigay po ng Respisure. Deep intramuscular injection, 2 cc per animal regardless of size ang dosage po ng Respisure. Ganon din ang dosage ng ating hog cholera vaccine. So ayan po, 40 heads itong ating tuturukan dito. Nakatapos na po tayong magbakuna, kaya ayan, pinakawalan na uli. Kaya ang mga nakawalay po natin, excuse me po, 40 pieces po itong mga huling iwinalay. Yan po sila. At yung katabi naman nila ay 38 pieces. Nauna po ng mga 3 weeks yung pagkakawalay ng mga yon. So, October, November po, pwede na nating bawasan uli itong ating mga naitabi ng mga alaga. So, ayan po ang ating mga binakunahan. Ito naman po yung mga mas nauna nating naiwalay na 38 pieces. So inaayos na po natin yung 1B. May partial na rin pong tong 2B, yung likod po nito. Sila na muna ang gagamitin natin. Pero unahin ko pong gamitin itong 3. So ito pong 1A, 40 heads. 2A, 38. At yung mga susunod pong iwawalay, dito natin ilalagay sa 3. Pwede pong mga 40 uli ilalagay natin dyan. So in mga 2 weeks time po, meron na naman tayong maiwawalay. Silipin muna natin yung ating mga inahing kasama ang mga biik. Yan po, kanina makulimlim na ambon pa. Ngayon po ay medyo nasilip na ang haring araw. Yan naman po ang ating mga kambing. So dito po yung ating mga pinakabatang inahin. Ayun nga, hindi pa po tayo nakakapagdagdag ng silungan. Meron pong isa lang na 20 by 40 dito. At kita nyo po yung lumang silungan ay halos wala nang natira. So may malalaki pa rin pong biik dito na in 2 weeks time nga po ay ready na naman na pangwalay. At yung dulo pong kulungan, nandito yung ating middle age na mga breeder. Meron din pong mga malalaki pang biik dito. Kaya nga po ang balak ko sana, pag natsyempuhan po natin, pinalad tayo at hindi na magkaroon ng problema ang ating production, ay gagawa po ako ng mas maliliit na mga kulungan dito sa areang ito ng farm. Para po pag nagwalay kami ng mga biik sa susunod, hindi na namin kailangan dagdagan ang kanilang ear notch. Bawat breeding pen po, ihiwalay natin yung pinaglalagyan ng kanilang mga iwinawalay na biik. Kasi po ngayon, yung magkakasing edad,
pinagsasama-sama natin sa ating mga winning growing pen. So yan po ang ating mga alaga dito sa may likod. Ito po ang middle age niya nating mga inahin. Ayan po ang ating bulugan. Yan po yung QB Cross Pampanga Native. Anak po ni Bobby yan. Kaya in 2 weeks time po, manguhuli uli. Pag ganito po naman sa kasama mga inahin, yung unang panghuhuli namin, papainan po natin kasi sanay silang nakain dito. Kaya po, may pangharang pa dito, hindi pa nila naaalis. Bibigyan po ng pagkain yung mga biik doon. Pag pumasok sila, isasarang lang po itong isang pangharang at nandyan na sila sa loob. Madali na pong piliin yung malalaki ng mga biik na kailangan na nating iwalay. Pag naghuhuli po ng panlitsyon, halos same procedure din. Wala na nga lang pong pain, itataboy po. Meron po tayong pangulong na ganyan na 20 feet, meron din po 10 feet. Depende po sa dami ng aming mga huhulihin. Yan ang ating gagamitin, itatayo yan, itataboy po, papasok yung ating mga alaga. Tapos po ay sasarhan na. So mapipili po namin yung ating mga pang-deliver. Kasi po kung minsan specific si ka-farmer na pag magdadala ako ng 10, pakiusap siya na may 2 o 3 kilos, kung ilan po yung 25, tapos po yung iba nun ay 30 to 35 kilos na. So ganyan po ang aming naging solusyon para hindi po pagod ang mga tao sa panghuhuli, hindi rin po hirap yung mga alaga natin na takbuhan ng takbuhan. Kasi po dati, halos ganyang kaluwag ang ating alagaan ng mga palakihin. Nasa 1,200 square meters po ang lawak. Tapos po, maghahabulan lang kami. May dalang para pong panilo pang sungkit ng mangga. Yun po ang aming ipanghuhuli sa mga biik. Gawa po ng hindi namin aabutan kung kakamayin lang, yung dadakmain lang po sa paa yung ating mga alaga. Kaya po nagpagawa ako ng ganyan mga pangharang nga, 20 feet po at 10 feet yung ating mga ginagamit na pangharang para po madaling matrap yung ating mga alaga. So ito po yung ating ginamit na bakuna, Respisure Classic, kaya po 2 beses ang turok. Kung gusto niyo pong minsanan lang ang turok, meron pong Respisure 1. Yung pong Respisure 1, 2cc rin ang bigay, minsanan lang po ang bigay nun, okay na. Yun po ang ginamit ko last year, kaya lang po, for some reason, hindi ko po alam kung mali ang pagkakabigay namin or kung ano ang nangyari, pneumonia pa rin po, respiratory yung naging problema natin last year. Kaya po may nagsuggest sa akin na subukan mo yung Respisure Classic. Kasi siya po ang experience niya na parang hindi kaya ng isang bigay lang ng Respisure. Yung po kasing Classic, after 30 to 40 days, nagpa-follow up kami ng pangalawang turok. So tama-tama naman po nun, dahil 14 days yung unang bigay namin, another 30 to 40 days, mga 6 days old na po yung ating mga biik. Tama-tama po sa awat niya. So pag awat, nagtuturok po tayo ng Respisure uli. At after 2 weeks po, tinuturukan ko ng hog cholera. So yun lang po ang bakunang ibinibigay natin, Respisure at hog cholera sa ating mga alaga. So yan po ang ating naging activity ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Please share, like, and subscribe.